Hello po sa inyong lahat. Magandang lalaki po ako ngayon sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Kamusta yung pang-araw-araw ng ating mga paggawa? Yun nga, mag-ingat po tayong lagi. Lalo na sa panahon ngayong hirap ang buhay dahil sa pandemya, ingatan po natin lagi ang ating mga sarili para mailayo po tayo sa anumang uri kapamakan, sa mga karamdaman. Mailayo po natin ang ating sarili para patuloy pa rin tayong makapaghanap buhay, mamumuhay. Bigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Kamusta po kayong lahat? Sa aking may bahay na nasa malayo, shout out po sa iyo. Mag-ingat kang lagi dyan. Huwag mong pabayaan iyong sarili. Lagi kang manalangin sa ating Panginoong Diyos na lagi kanyang gabayan, ingatan sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. At shout out din sa ating mga subscriber, sa ating mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, kamusta po kayong lahat? Mag-ingat po tayong lahat. So ngayon po, sa araw na ito ay aking ibahagi sa inyo ang karagdagang kaalaman para ito sa mga gumagawa ng video. Gumagawa ng mga videos, kumukuha ng video. Ay malaking bagay po ito, malaking pakinabang po ito sa ating mga ginagawang videos. So ngayon, bakit ko ito nakuha ang ganitong klaseng device na para magagamit ko sa aking paggawa ng video. Dahil nga maraming nag-advise sa akin, nag-message sa akin, nag-comment sa aking video na malabo daw yung audio ko, mahina yung boses ko, dahil malayo nga yung katawan ko sa mobile. Hindi man pwede na mag-video ka na lagi mong ididikit yung itsura mo na hindi naman kagaya ko na, di ba? So, joke lang. So, kailangan talaga natin ng external wireless microphone sa ating paggawa ng mga videos. So, ano itong nakuha kong external wireless microphone? At bakit external wireless microphone? Ano ba ang disadvantage at advantage nitong wireless microphone at saka yung wired na microphone? Yung wired microphone kasi hindi mo pwedeng ilayo ang iyong sarili sa medyo aabot ng ilang meters, 5 meters, 10 meters, kasi hindi yun mahahaba ang wire at saka sagabal yung wire niya. Kaya advice ko, diretsuhin mo na kunin mo na yung wireless microphone. Medyo mataas-taas lang na yung price niya dahil nga wireless na siya. Pero magagawa mo ng maayos ang video mo. Magagalaw mo yung sarili mo nang walang sagabal. Hindi kagaya ng wire, gagawin mo pa at iwasan mo pa yung wire. Madisgrasya pa yung mobile mo. Itong brand from China ang nakuha ko external wireless microphone. Itong kung mababasa mo yan, pakibasa na lang. Xiaohua. Xiaohua ang brand ng nakuha kong external wireless microphone. Ano ba itong Xiaohua at anong meron ito? So, buksan natin. Ang Xiaohua wireless external wireless microphone ay mayroong
dalawang manual. Meron siyang dalawang manual. Unang manual niya, simply from China is Chinese. Mababasa mo ito kung isa kang Chinese. Itong una ay itong pangalawa ay hindi po ito Tagalog. English po ito. Sisiw lang po sa atin itong English. Dito tayo malakas sa English. Sa China, okay tayo. Meron itong dalawang devices. Meron siyang dalawang devices. Yun, dalawa. Bakit kaya ito dalawa? Itong una, ito yung receiver ng ating external wireless microphone. Receiver siya. Ito yung isasalang natin sa ating mobile phone para tanggapin niya ang mga audio na nanggagaling dito sa kabila. Ito yung isasalang natin. Yung receiver, nag-receive siya. Ito namang isa, tinatawag itong transmitter device. Itong transmitter device ay lagi itong nakadikit sa ating katawan. Kasama kasi yung yung microphone. Hindi na pwedeng hatiin mo to. Hindi mo maibigay yung magandang mensahe mo. Kaya kasama ito sa ating katawan. Mayroon din isang adapter. Ito. Magagamit ito sa ating receiver. Sasalang mo siya dyan. Ayan. Kasi itong adapter para ito sa ating computer, sa ating PC, at pwede rin siya sa mga camera na may mga videos din, mga camera. So, doon siya pwede gamitin. Hindi mo pwedeng isasalang ito. Ito, direct na ito sa mobile. Ito hindi na kailangan mo. So, itong dalawa. Mayroon siyang kasama charger, cord, na USB type din. So, napaka-common ito. Ang problema lang nito, walang adapter, pero sigurado mayroon tayong mga adapter. Diba? Sa ating mobile phone, charger. Diretso na itong sasalang. Bakit kaya ito dalawa? No? Bakit ito dalawa? Extra ba itong isa? Hindi. Dahil ang ating dalawang devices ay mayroon siyang kanya-kanyang charger port. So, pareho siyang naka-drive battery. Drive battery po itong dalawa. So, dalawa yung charger cord natin para sabay-sabay siyang i-charge. No? Pag sabay-sabay siyang naka-charge, ibig sabihin, magkaparihas yung level ng charging ng battery niya. Parihang level. Hindi pwede yung full na yung isa palubat na. Sabay din silang malulubat. Kasi sabay mo silang gagamitin. So, sabay mo i-charge. Ang charging time ng ating dalawang devices na ito ay nasa 2.5 hours yung charging time nito. 2.5 hours. Pagdating ng 2.5 hours ay tatanggalin mo na para iwas disgrasya. Hindi siya mag-overcharge. Diba? Hindi kagaya ng ibang magkaka-automatic cut siya. Ito talagang 2.5 hours lang yung maximum niya, tanggalin mo na. Sa tuwing naka-charge ito, mayroon siyang naka-indicate na pula. Ilaw na pula. Ibig sabihin, pag nakita na yung pula, habang na-charge mo ay nag-charging yung ating device. So, gumagana yung charger, gumagana lahat. Yun nga, pagdating ng dalawat kalahating oras, ay sabunutan mo na. Tanggalin mo na yung cord niya. Yun. At saka yung usage ng ating battery, ng ating devices,
ay aabot siya ng 6 hours. Yung 6 hours na paggamit mo, napakahaba na yun para sa gagawin mong video. Diba? Kung marami ka pang gawing video, mga ilang minutes lang, so marami-rami na rin. So hindi ka na malulugi. Tapos na siguro kang kumuha ng mga video. Yun. Paano ito i-on ang ating dalawang devices? Tuturo ko sa inyo paano ito i-on. Una, may makikita tayong dalawang button dyan. Yung dalawa, plus at saka minus, positive, negative. Hindi po yan sa baterya. Positive, negative, ibig sabihin, may volume kasi siya. May volume kasi siya. Yung minus, pahinaan yung volume, medyo malakas yung dating dyan sa mobile mo. Kung mahina, palakasan mo. Pero mas maganda, i-volume mo na siya ng malakas. Ayan. Pag on naman nitong devices na ito, pag tapos mo na itong na-on yung transmitter, ito yung una nating i-on, transmitter. At saka isusunod mo agad yung receiver. Kasi yung transmitter, hahanapin niya yung receiver. Hahanapin niya, kailangan connect agad siya para hindi siya malilito sa kahihintay. So paano ito i-on? Pag on itong transmitter, ay ipipress mo yung plus na button, yung positive button, ipipress mo. Kagaya nito, ipipress mo siya ng 3 seconds kasabay ng pag-on. Pag-press mo on, 3 seconds release. Ayan to. Press on, 1, 2, 3. Ayan. Nag-clicker yung blue. At saka, i-on mo agad yung receiver niya. Ayan. Ayan. Tapos na siya, nag-blink, ibig sabihin, connected na sila sa isa't isa. So, pag connected na sa isa't isa, i-volume mo na siya. I-on mo na agad yung volume. Nang one time lang pag-press. One time, one time, one time, one time. Yan, volume na yun. At saka, paggamit din, mayroon itong frequencies. Yung 40 times frequencies itong ating devices. Pag hindi siya gumagana sa ibang mobile kasi, hanapin mo yung frequency ng ating mobile para gumagana siya. Ilong press mo lang siya. Ilong press mo lang siya ng sikas. Ayan, nag-blink siya. Nag-blink. Parang hindi mo kanina. Ayun, mayroong nangailangan. Ayun nga. Ilong press mo siya ng 3 seconds, ibig sabihin nagsisearch siya ng frequency. 3 seconds. Ayan. Frequency niya. Pag hindi siya gumagana dyan sa frequency mo, sa mobile mo, i-search mo siya. Yan, nakauna yung dalawa. Pag nakauna yung dalawa, ilalagay mo na itong receiver sa ating mobile phone. Ayan. Pasok na pasok. Sigurado naririnig na ninyo yung kakaibang boses. Kakaibang boses. So, mag-volume na ako. Volume. Siguro naririnig na nyo. Diba? Hello, naririnig. Siguradong naririnig. Ayan. Kakaibang boses ko dito. So, paano ito ilalagay sa ating katawan ang device na ito na hindi nahahalata? No? Itatago natin siya sa pamagitan ng ganito. Ilagay natin sa loob ng ating tester. Ito, una yung
muna yung ano, yung transmitter. Saka ito yung ating microphone ay mayroon siyang metal clip. Ayan. So paglagay ng ating microphone ay ilalapit mo siya sa maingay na bahagi ng ating katawan. Saan ba yung maingay? Dito banda yung maingay eh. So dito mo siya ilalagay. Ayun. Ayan, takip mo siya. Medyo malaki lang nga tingnan pero pwede na. Saka yung transmitter, mayroon siyang clip din. I-clip mo siya sa yung pants dito. Ayan. Sa yung dadaanan ng belt natin, doon mo siya i-clip. Kaya volume mo na rin. Volume na rin ha. Ayan, okay. So, hindi nahahalata. Ito lang ang nahalata. Yung medyo okay lang. So, klaro na nyo. Maliwanag na ba yung boses ko? Siguradong maibigay natin ng may deliver natin ng maganda ang ating mga detalye na dapat nilang malalaman o makukuha. So, ang ating external wireless microphone ay ang layo po na kaya niyang ma-range yung audio natin, yung audio niya, may bigay niya ang audio ay aabot ito na nasa minimum, maximum 30 meters to 50 meters. Kung full charge talaga siya, bagong full charge, maliwanag pa yung 50 meters. Pero kung nagamit mo na siya, yung 50 meters, medyo ano na, scratchy na yung 50 meters. Mayroon ng mga ganon-ganon. Maingay na siya. Yung 30 meters, at nagamit mo na siya ng ilang oras, maliwanag pa rin. So tara, subukan natin sa labas kung kayo mismo ang makasaksi kung gaano kalayo. Yung 30 meters, napakalayo na po yun para gumawa tayo ng video. Kasi di na tayo makikita ng ating camera. Yung 30 meters, malayo na yun. Pero yun nga, maliwanag pa rin ang kuha niya sa 30 meters. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, paki-subscribe na lang din at paki-like yung video at paki-press na rin yung bell button para updated kayo sa aking gagawing mga videos sa susunod. So, tara, samahan niyo ako sa labas. Alabas tayo para makita natin kung gaano ba o totoo ba itong aabutin pa niya ng 30 meters. Makukuha pa niya ng maayos yung audio ng 30 meters to 50 meters. Pero hanggang 30 meters lang tayo. Ayun. Yan nga. Dito. Salamat ng marami sa mga nagsubaybay ng aking channel, sa mga nanonood ng aking video. Paki-share na lang din po sa mga kakilala natin ang ginagawa nating video ngayon. Dahil malaking pakinabang po ito sa mga kagaya kong gumagawa ng video. Malaking tulong po itong external wireless microphone kung paano gagamitin sa ating mobile phone. So, maglalakad ako. Itong block na ito, every block, ano yan, nasa 10 meters. Dito, 10 meters. Ayan. Siguro maliwanag pa. 30 meters. Ito, 20 meters. 20 meters. Dito, 30 meters. Diba? Malayo na. So, napakalabo na yung itsura ko dyan. Hindi na nyo makikita yung magandang lalaki natin dyan. Dito, try na lang natin yung 40 meters. 40 meters. Ayun.
40, dito 50. Nasa 50 meters na ako. Napakalayo na. So, di mo na kailangan pumunta ng 50 meters. Kahit yung 30 meters, malayo na yun eh. Pero sa mga, ayun nga, kung doon ka kukuha ng mga videos mo sa matataas na building, sa malawak na lugar, kagaya ng mga yan sa dagat, sa mga beaches, pwede mo itong magagamit. Lakad-lakad ka, iwan mo siya dyan. Ayan, pakita mo yung mga views, ay bigay mo mga detalye. Yun, napakalaking tulong po itong external wireless microphone. Kahit nasa medyo malayo ka, ayun nga, maliwanag pa rin yung video. Noong kasing gumawa ako ng videos na yung paglagay ko ng mga accessories ng aking laruan, yun nga, hindi nila nakukuha ng maayos yung detalye dahil nga mahina talaga yung pick up ng mobile phone. Napakahina po. Hindi mo maibigay ng maayos. Sayang yung videos ko. Pero salamat ng marami ay pinanood pa rin nila yung mga videos ko. Sana panoorin nyo pa yung iba kong mga videos at pakishare na lang din po sa ating ginagawang video ngayon sa ating mga kakilala para magkaroon din sila ng idea na talagang kailangan ito sa ating paggawa ng mga videos. So shout out po sa aking mahigit na 800 na subscriber. Salamat ng marami sa inyong patuloy na pagsuporta at kagaya rin, susuportahan ko din po kayo. So maraming salamat, mabuhay po tayong lahat.